Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga pala ay isang video tutorial kung saan matututunan po natin ang tamang pagpuno ng isang PNPKI application form. Pero bago tayo magsimula, may mga ilang bagay lang na tayo na kailangan natin ihanda. Ito ay mga una, application form. Pangalawa, kailangan natin ng PDF reader or Adobe Acrobat Reader sa ating computer. Pangatlo, kailangan din nating i-prepare or ihanda ang ating e-signature at passport size photo. Tama po, passport size po ang kailangan ngayon sa application ito. So ang tanong, saan ba natin makukuha ang application form? Ang application form, pwede po natin ma-download sa link na to. Ang link na to nga pala guys ay nakalagay na rin po sa memo. So, eto po siya. Eto po yung weekly link ng application form. Sa link na to, i-redirect po tayo sa Google Drive ng application form. Mayroon pong dalawang PDF file dito. Isang sample at yung PDF file mismo. Sa sample na to, pwede nyo rin siyang gamitin as guide. Kung after ng video na to, gusto nyo i-double check kung tama bang ginawa nyo, pwede nyo rin itong i-download para meron po kayong guide kung ano yung mga information na kailangan nyong punan sa isang application form. Pero sa tutorial na to, ang kailangan po natin i-download ay ang PNPK Individual Certificate Application Form. Click lang natin itong download form, yung download na button nito, at dito siya lalabas. Madadownload na natin yung application form. Once ma-download na po siya, yan, pwede na po natin siyang makita sa folder. So, meron tayong application form. Pangalawa, kailangan natin ng PDF reader. Saan ba natin siya pwedeng kunin? Ganun din. Buksan nyo yung browser, search nyo lang po dito yung Adobe Acrobat Reader. Pwede nyo i-type mismo sa taas kung saan yung link, or pwede nyo siyang i-search mismo sa search engine ng inyong browser. Adobe Acrobat Reader. So, yan. So, anong pipiliin natin sa link? Ito po mismo yung pipiliin po natin. Yung Adobe Acrobat Installer. For all versions po siya. Yun, may mga konting bagay lang akong kailangan ipaalala sa inyo sa pag-download po nito. Huwag niyo po siyang i-check to. So, tatanggalin niyo po siya para hindi ma-install yung mga copy. Kasi sa tutorial na to, again guys, ang kailangan lang natin is Adobe Acrobat Reader. Okay? I-click lang po natin to. Ito po yung kailangan natin i-download. Hindi natin kailangan ng Acrobat Pro kasi ito may bayad po to. Ang kailangan po lang natin is yung libreng version, yung viewer. I-download po natin. Yan, mag-i-initializing po siya. Automatic naman yan. Pag na-reach nyo po yung 100%, 100% po dito, automatic mada-download po ang iyong Adobe Reader Installer. And open lang po natin at i-click lang po natin siya. Yan. At i-click lang niyo po yung yes. Automatic naman po siya magda-download po dito. Pero pag meron na po kayo, gaya po ng sa aking PC, meron na po akong naka-install na Acrobat Reader. So, hindi na siya magtutuloy. Pero sa iba, hintayin nyo lang po mapuno to at makita yung finish na button. Okay? Medyo may katagalan, depende po sa internet na gamit nyo po. Pero hintayin nyo lang hanggang matapos. Once 100% na siya at finish, yan, pwede nyo na po siyang gamitin. Bakit nga ba kailangan natin ng Adobe PDF Reader? Mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin i-download yun. Medyo kakailanganin natin siya sa pag-affix ng photo. So yun, naka-affix na yung photo. So i-close ko lang po to para masimulan natin sa simula yung pag-fill up ng application form. So pangatlo, na-mention ko, kailangan natin ihanda yung
e-signature natin. Okay guys, makikita nyo nga pala to once matapos kayo ng application. Huwag nyo na siyang isang ads lang po siya, so close nyo lang po yan. O, okay na po yun. Naka-install na po yung Adobe Reader sa PC nyo. Okay? So again, yung pangatlo, kailangan natin ng e-signature tsaka passport size photo. Meron na rin po ako nakasave po dito. Ito na po yung gagamitin natin as sample. Sample signature. Pwede kayong gumawa nito or pwede kayong gumamit ng pentel pen, bond paper, then picturean nyo lang po. Pwede kayong paggawa ng sarili ng e-signature. Yun. Kailangan din natin ng passport size photo. Ito po yung dimension niya, 45 millimeters by 35 millimeters. Yan po yung passport size na kailangan natin i-fix. Pag mali po yung dimension, hindi po siya lalapat sa application form. Papakita ko rin sa inyo yun mamaya. Okay? So yun, kumpleto na po tayo. Meron na tayong application form. Meron na rin tayong Acrobat Reader or PDF Reader. At meron na rin tayo ng mga kailangan natin isig at photo. Okay? Simulan na natin. So, yun na guys. Ano ba yung kinaibahan ng may reader, PDF reader sa wala? Nasaan yung dinownload natin application form? Normally, pag wala po kayong PDF reader, ang magbubukas po ng PDF na to is kung ano lang yung pwedeng magbasa nito sa computer nyo. Normally, mga ano lang siya, mga browser. Papakita ko sa inyo, pag yung browser or yung normal o typical na pagbukas ng PDF, hindi nyo po ma-affix dito yung photo. Mahihirapan po kayo. Hindi nyo rin ma-affix yung e-signature na dito. Yung dalawang bagay na yun, importante po yun sa application form. So, kung wala kayong PDF reader or PDF viewer sa iyong PC, hindi nyo po magagamit pag-affix ng photo at e-signature. Close ko na yan. Buksan natin ang My Adobe Reader. So, sa mga una pa lang nagagamit ng Adobe Reader, ito po yung proseso. Click nyo yung file, yung application form, at i-click nyo po yung Adobe Acrobat Reader dito sa gilid. Ito po siya. So, automatic po siyang bubuksan ni Acrobat Reader. At doon na siya magbabasa. Okay? Palakayan lang po natin to. Yan. So, pwede tayo magsimula. Total, meron na tayong photo, meron tayong e-signature, may application form, at meron tayong PDF reader. Kung ano ba yung mga dapat natin tandaan sa pag-fill up ng application form? Una, ang instruction po rito, basahin po natin, kailangan po siya naka-black letters. Ano ba ibig sabihin ng black letters, guys? Ang black letters ay pinakamadali. Caps lock nyo lang yung keyboard nyo. Yan. Automatic yan. Naka-black letters na. So, punan lang niyo po yung required fields. Ano ba yung mga required fields? Meron po siyang nakalagay na asterisk po sa application form. Ang kinagandahan po sa application form na to is naka-red box na po yung mga dapat niyong sagutan. So, hindi na po tayo mahihirapan. So, lahat po ng may red box na nakikita nyo sa application form na to, kailangan nating bigyan ng impormasyon, lagyan ng impormasyon or details. Okay? So, yun na nga. So, simulan natin sa last name. Siyempre, yung ating apelido. First name, sabihin natin ang pangalan mo. Middle name, sabihin natin anak siya ni Rizal. At wala siyang name extension. Kung meron, pwedeng ilagay junior, senior, the third, or kung ano man yung name extension. Kung wala kayong name extension, kailangan yung ilagay ang NA or not applicable. Again, tatandaan po natin, lahat po ng boxes na red, kailangan natin lagyan ng information. Kung hindi siya mag-apply sa atin, lalagyan lang natin siya ng not applicable. Gender, nationality, syempre, tayo Pilipino, date of birth,
meron po dito maliit na button kung saan pwede natin gamitin para ilagay ang birthday natin. So, kung gusto natin palitan ang taon, dito lang tayo pipili. Sabihin natin pinanganak tayo noong 1986. Ayan, 1986, September 15. Sabihin natin, pinanganak tayo. Kung gusto niyong palitan, dito lang po siya. September 3, kung ano man yung birthday. Sunod, huwag natin kakalimutan ng ating PIN number. Hindi na natin kailangan ilagay ang SSS number, pag-ibig number, field, kasi hindi naman siya required. Ang pinaka-required lang po dito is yung PIN number niyo. Ngayon, dito tayo kadalasan nagkakamali or nagkakalituhan. Ano ba ang ilalagay natin sa organization, agency, company, or ano yung department and division? So, dito, pinakamadali, ilalagay nyo lang yung school nyo. Halimbawa, Rizal National High School. So, saan ba si Rizal? Kaya ang organization natin is from DepEd, Region 4A. Saan pa siya sa Region 4A? Sa Albasan? Rizal. Hindi nyo na kailangan yung marital status, kung single ka, married or widow. Hayaan nyo na lang po siya. The importante dito ang lagyan is yung residential address. Kailangan natin tunan to. Natin, nasa 123 Rizal Street. Huwag nyo lagyan ng street. Barangay, sabihin natin from Santo Domingo. Ayun ka. So, saan province ba siya? Rizal. 1900. Wala akong landline. So, okay lang i-leave lang yung landline kasi hindi naman siya required field. Pero kailangan natin maglagay ng mobile number. Kung may landline number ka, okay lang ilagay mo. Sabihin natin yung number mo, 836-6363-72. Mobile number, 0919-123-457. Yun. Ang isa pa sa mga importanteng detalye na ilalagay natin dito is yung email address. delacruz@deped.gov.ph. So, dito po sa email address, huwag po tayo malilito. Kailangan po natin dito ilagay kung ano po yung DepEd email po natin since napibilang po tayo sa DepEd. Then, ang alternative natin is yung personal email natin. juanrizal@yahoo.com. Kunyari. Yan, malapit na tayong matapos sa ating application form. Again, kailangan natin i-affix dito ang photo kung saan ang dimension is 35 by 45. Papakita ko sa inyo mamaya, guys, kung mali yung photo, ano ang kalalabasan niya. So, tapusin natin yung application form. Sabihin natin, anong araw po ngayon? Ngayon ay July 7, 2021. Place. Yan, kung saan ako galing. Yung Cainta Rizal. Of applicants. Pwede niyong lagay dito as Juan Rizal de la Cruz. Then, i-affix natin ang ating e-signature. Ayun. Guys, huwag niyong kakalimutan na meron pa tayong kailangan i-affix dito. Yung e-signature, 2 beses po natin siyang i-affix. Yan, tapos na po tayo. So yan, tapos na po tayo. Pwede na po natin siyang i-save.
So, save lang po natin. Save natin dito. Papalitan natin siya ng pangalan. So, para hindi mahirapan yung mag-check ng application, lagay lang natin yung last name po natin, De La Cruz, pangalan, Juan, then kung saan galing tayo, anong region or regional office, region for a Rizal. Yan. So, ano bang kinalabasan ng ating application? So, yan, meron na tayong application form. So, close na natin to. Ano ba ang itsura ng application form? Yan. So, meron na tayong application form na filled and complete. Pwede natin itong isubmit. So, yan. Check po yung ating photo. Check po yung mga certificate type at method of activation. Lahat po ng information na bigay na natin. Ayan. At na-affix din natin ang ating e-signature. Ngayon, kunyari may babaguhin tayo dito. Sabihin natin yung picture hindi naglapat. Kunyari, ito yung picture natin. So, nakikita nyo guys, itong picture na to, hindi siya tamang sukat. So, makikita nyo ito, pag attach nyo ng picture is medyo bitin. Ano, saan ba nagkaroon ng problem? Normally, nagkakaproblema po to sa dimension po ng picture. Ano ba yung dimension ng picture mo? Ayan. So, minimize ko lang to guys. At labas natin si photo passport guide. So, guys, pwede nyo palitan yung dimension ng photo na yan provided na ang DPI or ang resolution niya is within this range, 100 to 300 dpi. So, based dito sa DPI na to, pwede nyo siyang resize with this dimension. So, paano ba ang pag-resize ng photo? Okay? So, pag-resize ng photo, bibigyan ko kayo ng tip. Punta lang kayo sa photo. Pwede nyo gamitin yung paint pag-resize po. So, open with paint lang siya. So, paano ba malalaman yung DPI niya? So, dito lang sa file, yung properties. Yung DPI niya actually is 144. So, hindi siya pasok sa 100 DPI. So, higher siya. So, pwede natin itry yung 300. So, yung dimension niya is 272 by 272. Kaya ganun yung sukat niya doon sa application form. Babaguhin natin tong dimension na to. Paano natin gagawin yan? Napakadali lang. Yan. Control A lang. And then, resize. Click lang natin yung pixel. Alisin natin itong maintain aspect ratio. Palitan natin siya ng tamang dimension based din sa ratio. So, it's 413 by 531. Okay lang natin. Oops. Nagkamali. May nangyari. Yun. Sorry. Again, resize. Natin 413. Then 531. Yun. Mangyayari lang to na kaya niyang mag-resize na hindi naapektuhan ang quality ng picture kung meron kayong magandang quality. Kung maganda yung DPI ng iyong photo. So yun, sisave lang natin siya. So yan, nakasave na. Punta natin ulit yung ating application form. So i-clear lang natin siya, guys. Yan, clear. Okay? Then, i-attach natin yung na-edit na natin na photo. So, nasaan siya? Yan. Yan guys. See? Nakita nyo? Yung nagbago yung itsura ng photo. So, yun guys. So, I hope na may natutunan po kayo sa pag-fill up ng application form. Kung may mga katanungan po kayo, pwede niyo po kami i-email sa email na to.
At kung may mga inquiries or concerns na related sa PMPKI application form, pwede niyo pong i-email sa amin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Magandang araw.